paano po nangyayari ito? Let's say, for example, mayroon idudulog na kaso. Ayan. Tama po kayo. May complain, let's say for example, sa isang tanggapan, hindi pinapansin. Diyan po ba pumapasok na yung endorsement? Talaga naman, kapag ang endorsement manggagaling sa tanggapan ninyo, syempre, iba yung dating nun po, ma'am. Medyo may kaba yun, ha? Kung hindi mo pinapansin at siniset aside mo, baka kapag letterhead ng Department of Justice, alay nako, baka mabilis pa yun sa alas 4. Yusek Gutierrez, what can you say about that, please? Thank you. Actually, ma'am, nung una ko pong narinig na nagbibigay tayo ng endorsement, kasi ma'am, kaka-appoint ko lang po sa DOJ po ng January. So nung nasabi po na the DOJAC will be under my portfolio po, nagkaroon kagad kami ng meeting ni Attorney Joanne, ni Director Joanne, tapos pinag-usapan namin ano ba yung mga concerns ng DOJAC, how can we strengthen it, and then na-mention nga niya yung mga primary services, and one of which is the endorsement. So sabi ko, you mean to tell me we provide endorsements? Sabi niya, yes, kasi ma'am, may mga indigents kami na talagang hindi pinapansin. Yung tipong magtatanong pa lang sila sa help desk ng ahensya na yon, parang sinasabi niya, ay wala, hindi namin alam yan, o punta kayo sa iba. So at least we are able to empower these indigent na clients kasi at least paghawak na nila yung endorsement, nakalagay na kasi doon kung ano yung concern, ano yung ahensya, tapos at least alam nila na it's a referral lang naman na ito yung concern ng kliyente and kung pwede pakiusap, entertain nyo yung kanyang concerns.